Palamunin ka lang dito, Rubilin. Sigaw ni Doña Celestina habang hinahablot ang damit na suot ko. Akala mo ba may karapatan ka sa bahay na to? Dahil pinakasalan ka ng anak ko? Tingnan mo nga sarili mo. Wala kang trabaho. Wala kang pera. Pabigat ka lang. Tumawa si Clarice sa likod niya. At yung mamahaling damit na suot mo? Regalo lang yan ni Kuya Marco. Hindi ba yan pinaghirapan? Sa harap ng mga bisita, marahas nilang hinubad sa akin ang damit at itinulak ako palabas ng bahay. Ngunit habang umiiyak ako sa gate, may biglang dumating na itim na kotse at ang lalaking bumaba ay may hawak na sobre na may pangalan ko at isang lihim na sisira sa mundo nila. Tahimik ang buong bahay sa Greenfield Subdivision sa Laguna. Ngunit ang katahimikan ay hindi yung uri na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang uri ng katahimikang mabigat. Parang may nakasabit sa hangin na hindi pa nabibigkas. Kakatapos lamang ng huling gabi ng dasalan para kay Marco. Sa loob ng malawak na sala, nakahilera pa rin ang mga upuang ginamit ng mga bisita. Ang ilang kandila ay kalahati na lamang natitira. At ang amoy ng natutunaw na wax ay humahalo sa pabango ng mga bulaklak na unti-unti nang nalalanta. Ang mga puting lilis na nakapalibot sa larawan ni Marco ay tila yumuyuko na rin sa bigat ng gabi. Sa gitna ng sala, nakaupo si Rubilin sa malambot na kulay abong sofa. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit na ilang araw niya nang ginagamit. Halos hindi niya na matandaan kung kailan siya huling nakatulog ng mahimbing. Mahigpit niyang hawak ang kanyang anak na si Nathan, 4 na taong gulang. Ang bata ay nakahiga sa kanyang dibdib, mahimbing ang tulog. Paminsan-minsan ay gumagalaw ito at bumubulong ng mga salitang hindi malinaw. Marahil ay nananaginip. Hinaplos ni Rubilin ang buhok ng anak. Mamaya na lang tayo matutulog sa kwarto ha. Mahina niyang bulong. Kahit tulog naman ang bata. Sa kabilang dulo ng sala ay naroon pa rin ang ilang kamag-anak na hindi pa umaalis. Nag-uusap sila sa mahihinang boses. Parang natatakot na istorbohin ang katahimikan. Ngunit si Rubilin ay hindi na nakikinig. Ang tingin niya ay nakapako sa larawan ni Marco. Sa picture frame ay nakangiti ang kanyang asawa. Yung ngiting lagi nitong ginagawa kapag kinukuhanan siya ng litrato. Yung ngiting puno ng kumpiyansa at kabaitan. Hindi pa rin niya matanggap. 3 araw pa lang mula nang mailibing si Marco matapos ang aksidente sa kalsada. 3 araw. 3 araw pa lamang. Ngunit pakiramdam niya ay parang ilang taon na ang lumipas. Hindi niya matanggal sa isip ang huling pagkakataon na nakita niya si Marco. Uuwi ako ng maaga mamaya, sabi nito noon habang nag-aayos ng relo. Promise? Tanong niya. Ngumiti naman si Marco. Promise. Ngunit hindi na ito nakauwi. Isang tawag mula sa ospital ang dumating kinagabihan. Isang aksidente. Isang truck na biglang sumalpok sa kotse. At doon natapos ang lahat. Napapikit si Rubilin habang pinipilit pigilan ang muling pag-agos ng luha. Ngunit kahit na anong pilit niya, may isang patak pa rin ang bumagsak sa buhok ni Nathan. Sa kabilang bahagi ng sala, may isang tao na hindi man lang gumagalaw, si Doña Celestina. Ang biyanan ni Rubilin ay nakaupo sa isang matigas na armchair malapit sa malaking glass cabinet kung saan nakadisplay ang mamahaling porselana. Nakasuot siya ng itim na bestida na perpektong plansyado na parang hindi man lang naapektuhan ng mahabang gabi ng lamay. Hindi siya umiiyak, ni hindi man lang siya mukhang pagod. Sa halip ay tahimik siyang nakatingin sa paligid ng bahay, sa chandelier, sa grand piano sa gilid, sa malaking painting sa itaas ng fireplace. Parang sinusukat niya ang bawat bagay. Parang binibilang. Napansin iyon ni Rubilin. May kakaiba sa paraan ng pagtingin ng binan niya. Hindi ito mukhang nagluluksa. Mukha itong nag-iisip. Sa tabi ni Doña Celestina ay nakaupo ang isa pang babae, si Clarice, ang nakababatang kapatid ni Marco.
Nakasuot ito ng designer dress na kahit itim ay halatang mamahalin. Nakahawak siya sa cellphone at mabilis ang daliri sa pagtatype. Paminsan-minsan ay napapangiti siya habang nagre-reply sa mga message. Minsan pa nga ay umaangat ang tingin nito at tumingin kay Rubilin. Ang ngiti niya ay hindi nakakaaliw. Ito ay mapanghusga. Parang may gustong sabihin ngunit pinipiling huwag muna. Ilang sandali pa, nagsimulang magligpit ang mga huling bisita. "Condolence ulit, Iha," sabi ng isang matandang kapitbahay habang hinahawakan ng kamay ni Rubilin. "Salamat po," mahina niya namang sagot. Isa-isa silang nagpaalam. Unti-unting nabawasan ang ingay sa bahay, hanggang sa tuluyan ng maging tahimik ang lahat. Ang orasan sa dingding ay biglang naging mas malinaw ang tunog. Tumayo si Clarice at nag-inat. "Finally!" Mahina niyang sabi, akala yata ay walang nakakarinig. Sumulyap siya sa ina. Si Doña Celestina ay nananatiling nakaupo. Pagkaraan ng ilang segundo, tumingin ito kay Rubilin. Hindi mainit ang tingin, hindi rin malamig. Ito ang tingin ng isang taong may balak sabihin. "Rubilin." Napatingin si Rubilin. "Opo, Mama." Dahan-dahang tumayo ang matandang babae. Naglakad ito papalapit sa gitna ng sala. Sa bawat takbang nito ay tila lalong bumibigat ang hangin sa paligid. Huminto siya ilang hakbang mula sa sofa kung saan nakaupo si Rubilin. Sandaling tumingin si Doña Celestina kay Nathan. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Rubilin. "Pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay," sabi niya sa kalmadong boses. Napakunat naman ang noo ni Rubilin. "Mamaya na po siguro. Tulog na si Nathan." Ngunit hindi siya pinatapos ng biyanan. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Naramdaman ni Rubilin na may malamig na dumaan sa kanyang likod. Ang tono ni Doña Celestina ay hindi tulad ng isang nagdadalamhating ina. Ito ay parang tono ng isang negosyante na magsisimula ng transaksyon. Sa likod nito ay nakatayo na si Clarice. Nakatiklop ang mga braso at nakamasid sa kanila na parang nanonood ng palabas. "Rubilin," ulit ni Doña Celestina, "may gusto akong itanong sa'yo." Humigpit ang yakap ni Rubilin kay Nathan. "Ano po iyon?" Sandali namang tumahimik ang buong sala. Ang tunog ng orasan ay parang mas malakas na ngayon. At pagkatapos ay sinabi ni Doña Celestina ang mga salitang magbabago sa gabing iyon. "Nasaan ang susi ng study room ni Marco?" Nanatiling tahimik ang buong sala matapos ang tanong ni Doña Celestina. Ang tanong ay diretso, walang paligoy-ligoy, walang kahit tanong emosyon. Parang hindi ito tanong ng isang ina na nawala ng anak. Parang tanong ito ng isang taong may hinahanap na bagay. Napahigpit ang yakap ni Rubilin kay Nathan. Ang bata ay tulog pa rin sa kanyang dibdib. Ngunit ramdam niya ang init ng katawan nito at ang mabagal na paghinga. Huminga siya ng malalim. "Anong susi po?" Mahina niyang tanong. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Doña Celestina. Yumuko ito ng bahagya at pinakiramdaman ng paligid ng sala. Parang sinisigurong wala ngang ibang tao. Ang mga kasambahay ay nasa kusina na. Nagliligpit ng mga plato at baso mula sa dasalan. Ang malawak na sala ay halos silang tatlo na lamang. Si Rubilin, si Doña Celestina at si Clarice. "Ang susi ng study room," ulit ng matanda. "Alam mo kung ano ang sinasabi ko?" Napatingin si Rubilin sa hagdan. Sa itaas, sa dulo ng hallway, naroon ang maliit na silid na laging ginagamit ni Marco bilang opisina. Isang silid na halos hindi niya pinapasok. Hindi dahil may tinatago si Marco, kundi dahil yon ang lugar kung saan nagtatrabaho ito hanggang madaling araw. Ang study room. Ang silid kung saan naroon ang mga dokumento ng negosyo, mga kontrata at mga papeles na hindi niya gaanong naiintindihan. "Hindi ko po alam kung nasaan ang susi," sabi ni Rubilin. Hindi siya nagsisinungaling. Minsan ay nakita niya itong nasa keychain ni Marco, pero hindi niya alam kung saan ito inilagay ng asawa. Bahagya namang kumunot ang noo ni Doña Celestina.
Hindi mo alam? Malamig nitong ulit. Opo. Sa likod ng matanda ay marahang tumawa si Clarice. Isang maikling tawa. Yung tipong hindi nakakatawa, kundi nang iinsulto. Talaga? Sabi nito habang naglalakad palapit. Tumigil ito sa gilid ng sofa, halos katapat ni Rubelin. Ang asawa ng kapatid ko hindi alam kung nasaan ang susi ng opisina niya? Hindi sumagot si Rubelin. Pakiramdam niya ay may kung anong mali sa usapan. Hindi pa nga natatapos ang pagluluksa. Hindi pa nga tuluyang natatanggal ang mga bulaklak ng lamay sa sala. Pero ang pinag-uusapan na agad ay susi at mga dokumento. Clarice, mahinang sabi ni Doña Celestina. Ngunit hindi iyon saway. Parang paalala lamang. Umikat si Clarice at naupo sa kabilang armchair. Tinawid nito ang mga paa habang nakatingin kay Rubelin. Simple lang naman ang tanong ni Mama. Sabi niya, nasaan ang susi? Napatingin muli si Rubelin sa larawan ni Marco sa mesa. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap sa salamin ng frame. Para bang nakatingin din ito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Mama, sabi niya na maingat. Hindi pa po ako handang pag-usapan ng mga bagay na ganyan. Tumahimik ang dalawa. Nagpatuloy siya. 3 araw pa lamang po mula nang mailibing si Marco. Ang boses niya ay nanginginig na. Ni hindi ko pa nga po matanggap na wala na siya. Napatingin siya sa anak. Tapos, ari-arian na agad ang pag-uusapan natin. Ang hangin sa sala ay tila naging mas malamig. Si Clarice ang unang nagsalita. Wow! Isang salita. Pero punong-puno ng pangungutya. Tumayo siya mula sa upuan. Dahan-dahan siyang naglakad sa paligid ng sofa. Parang umiikot sa isang exhibit sa museo. Pinagmasdan niya ang sofa, ang chandelier, ang carpet. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Rubelin. Ang drama naman. Napakunot ang noon ni Rubelin. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Clarice. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Lumapit ito ng kaunti. Simula nang pakasalan ka ng kapatid ko. Dito ka na nakatira sa bahay na to, tama? Hindi sumagot si Rubelin. Hindi ka naman mayaman bago kayo nagkakalala. Patuloy ni Clarice. Hindi ka rin naman galing sa pamilya na may negosyo. Unti-unting tumitigas ang dibdib ni Rubelin. Nararamdaman niya kung saan papunta ang usapan. Pero tingnan mo, sabi ni Clarice habang kinakaway ang kamay sa buong sala. Biglang naging bahagi ka ng lahat ng to. Ang malaking bahay, ang mamahaling kasangkapan, ang mamahaling kotse, ang buhay na hindi niya pinangarap pero ibinigay ni Marco. Hindi totoo yan. Mahina ngunit matigas sa sagot ni Rubelin. Napatingin sa kanya si Clarice. Hindi. Hindi ako nagpakasal kay Marco dahil sa pera. Napangiti si Clarice. Ang ngiting parang may alam na sekreto. Talaga ba? Lumapit siya sa mesa kung saan nakalagay ang larawan ni Marco. Kinuha niya ito. Tiningnan niya ang frame. Pagkatapos ay binalik ito. Kung hindi dahil sa pera. Bakit ka pa nandito ngayon? Parang may kumurot sa puso ni Rubelin. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, sabi ni Clarice. Wala ka namang ambag sa bahay na to. Tumigil siya. Diretsahan siyang tumingin kay Rubelin. Sumakay ka lang sa yaman ng kapatid ko. Ang mga salitang yon ay parang sampal. Napayuko si Rubelin. Hindi dahil totoo yon, kundi dahil alam niyang walang silbi ang makipagtalo sa ganitong sandali. Muling nagsalita si Doña Celestina. Clarice, tama na. Ngunit muli, hindi iyon tunog saway. Parang kontrol lamang ng sitwasyon. Lumapit ang matanda kay Rubelin. Hindi ito sumigaw. Hindi rin ito galit. Ang boses niya ay kalmado, ngunit mas nakakatakot. Rubelin, sabi niya, hindi kita inaakusahan. Napatingin si Rubelin.
Pero kailangan naming makita ang mga dokumento ni Marco. Bakit po? Tanong niya. Bahagyang nagtaas ang kilay ang matanda. Dahil pamilya namin yon. Tumahimik si Rubeline. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman niyang parang hindi siya kabilang sa salitang yon. Pamilya. May mga negosyo ang anak ko. Patuloy pa ni Doña Celestina. May mga papeles na kailangang ayusin. Bahagya siyang yumuko, parang nagpapaliwanag. Hindi namin kayang maghintay ng matagal. Humigpit ang hawak ni Rubeline kay Nathan. Mama, mahina ang boses niya. Hindi ko po talaga alam kung nasaan ang susi. Hindi naman gumalaw si Doña Celestina. Tinitigan lang siya nito. Mahabang ilang segundo ng katahimikan. Sa kusina, narinig ang tunog ng pinggan na nagkakatama. Sa labas, may dumaan na kotse. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. Kung ganoon, sabi niya, hanapin mo. Napakunot ang noon ni Rubeline. Po, hanapin mo ang susi. Ang boses ni Doña Celestina ay mas malamig na ngayon. Dahil kung hindi mo ito may bibigay sa amin, sandaling tumingin siya kay Clarice. Kami ang maghahanap. Napataas ang ulo ni Rubeline. Ano pong ibig niyang sabihin? Lumapit si Clarice. Ang ngiti niya ay bumalik. Simple lang. Tumigil siya sa harap ni Rubeline. Babalik kami bukas. Ang ilaw mula sa chandelier ay nagbigay ng anino sa mukha niya. Kung wala pa rin ang susi, bahagya siyang yumuko upang tumapat sa mukha ni Rubeline. Kami mismo ang maghahalughog ng buong bahay. Maramdaman ni Rubeline na parang bumigat ang hangin sa paligid. Ang bahay na dati puno ng alaala ng pagmamahal ni Marco ay biglang naging parang larangan ng digmaan. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang asawa niya, naramdaman niyang may mas malaking problema na paparating. Hindi lamang pagluluksa, kundi isang laban. At nagsisimula pa lamang ito. Tahimik nang muli ang buong bahay. Pagkatapos ng tensyonadong usapan sa sala, umakyat na sina Doña Celestina at Clarice sa kanika nilang silid. Hindi na sila nagsalita pa kay Rubeline bago tuluyang nawala sa itaas ng hagdan. Ang malawak na sala ay muli na namang naging walang laman. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam nito. Kanina puno ito ng mga bisita, bulaklak at mga dasal. May lungkot, oo. Pero may kasama ring pakikiramay. Ngayon ang natitira na lamang ay katahimikan at isang mabigat na pakiramdam na parang may bagyong paparating. Nasa sofa pa rin si Rubeline. Hawak pa rin si Nathan. Mahimbing natulog ang bata. Ang maliit atong kamay ay nakahawak sa damit ng ina. Parang natatakot na mawala ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Maingat niyang dinala ang anak patungo sa kwarto nito sa ikalawang palapag. Mahina ang ilaw sa hallway. Ang mga anino mula sa chandelier sa baba ay gumagalaw sa dingding. Pagdating sa kwarto ni Nathan, marahan niyang inilapag ang bata sa kama. Hinaplos niya ang buhok nito. Matulog ka lang anak. Mahina niyang bulong. Nag-ikot si Rubeline sa kwarto. Inayos niya ang kumot at binuksan ng bahagya ang bintana para pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Sa labas ay makikita ang tahimik na kalsada ng subdivision. May mga ilaw sa poste at paminsan-minsan ay may dumadaan na sasakyan sa malayo. Ngunit sa loob ng bahay tila may kakaibang bigat. Tumingin siya sa dingding kung saan nakasabit ang isang litrato. Larawan nilang tatlo. Si Marco, nakangiti habang buhat si Nathan. Siya naman ay nakasandal sa balikat ng asawa. Masaya, simple, parang ibang buhay. Napapikat si Rubeline sandali. Marco, mahina niyang bulong. Parang umaasa siyang sasagot ito. Pero ang tanging sagot ng bahay ay katahimikan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at muling bumaba sa sala. Ang mga ilaw ay dim na. Tanging ang maliit na lamp sa gilid ng sofa ang nakabukas. Ang amoy ng kandila at bulaklak ay mas matapang ngayon dahil wala ng ibang amoy sa paligid.
Umupo siya sa sofa. Sa harap niya ay ang mesa kung saan nakalagay ang larawan ni Marco mula sa lamay. Nakatitig siya rito. Parang may gustong itanong. Parang may gustong marinig na sagot. Bakit ganito? Bulong niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nagmamadali ang biyenan niya tungkol sa mga dokumento. Hindi pa nga natatapos ang pagluluksa. Hindi pa nga tapos alisin ang mga bulaklak ng lamay. Pero parang mas mahalaga pa sa kanila ang mga papeles kaysa sa pagkawala ni Marco. Napabuntong hininga siya. Inabot niya ang cellphone na nakapatong sa mesa. May ilang message mula sa mga kaibigan na nagpapadala ng pakikiramay. May ilang ding missed calls. Hindi niya sinagot ang karamihan sa mga yon. Wala siyang lakas. Ilang sandali siyang nakatitig lamang sa screen. Hanggang sa biglang, nag-vibrate ang phone niya sa kanyang kamay. Napatingin siya sa screen. Isang bagong message mula sa isang unknown number. Napakunot ang noo niya. Wala siyang kilalang bagong numero na dapat mag-message sa kanya ngayong oras. Dahan-dahan niyang binuksan ang message. Isang maikling linya ang bumungad sa screen. Mag-ingat ka sa biyenan mo. May alam ako tungkol sa plano nila sa bahay. Naniga si Rubeling. Hindi siya agad gumalaw. Pakiramdam niya ay parang biglang lumamig ang hangin sa sala. Muli niyang binasa ang mensahe. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Pareho pa rin na nakasulat. Mag-ingat ka sa biyenan mo. May alam ako tungkol sa plano nila sa bahay. Napatingin siya sa hagdan. Tahimik. Walang gumagalaw sa itaas. Ang mga ilaw sa hallway ay nakapatay na. Parang tulog na ang lahat. Ngunit ang mensaheng yon ay parang nagdala ng kakaibang kaba sa dibdib niya. Sino ang nagpadala nito? At bakit? Mabilis siyang nag-type ng reply. Sino to? Pinindot niya ang send. Nakatitig siya sa screen habang hinihintay ang sagot. Lumipas ang ilang segundo, wala. Lumipas ang 1 minuto, tahimik pa rin ang cellphone. Napakagat siya sa labi. Muli niyang binasa ang mensahe. Plano nila sa bahay. Anong ibig sabihin nito? Naaalala niya ang sinabi ni Clarice kanina. Nababalik sila bukas. Nahahanapin nila ang susi. Nahahalugugin nila ang buong bahay kung kinakailangan. May kung anong gumalaw sa loob ng dibdib ni Rubeline. Hindi pa niya alam kung ano iyon. Takot o kutob. Napatingin siyang muli sa cellphone. Wala pa ring reply. Tumingin siya sa paligid ng sala. Ang mga anino ng chandelier ay gumagalaw sa kisame dahil sa hangin mula sa aircon. Ang mga bulaklak mula sa lamay ay nakahilera pa rin sa gilid. Ang mga petals ng ilan ay nagsisimula ng malaglag sa mesa. Ang buong bahay ay parang tahimik na success sa lahat ng nangyayari. Muling nag-vibrate ang cellphone. Napahigpit ang hawak ni Rubeline dito. Mabilis siyang binuksan ang screen. Ngunit hindi ito reply sa kanyang tanong. Isa pang bagong message mula sa parehong unknown number. Huwag ka munang magtanong kung sino ako. Ang mahalaga, hindi mo dapat ibigay ang susi sa kanila. Napakunot ang noo niya. Susi. Ibig sabihin, alam ng taong to ang pinag-usapan nila kanina. Napatingin siyang muli sa hagdan. Paano niya nalaman? Bulong niya. May 2 posibilidad lamang. Alinman, may nakarinig sa usapan nila. O may taong nasa loob mismo ng bahay na nagbabantay sa nangyayari. Napabalik ang tingin niya sa cellphone. Muling nag-type si Rubeline. Anong plano nila? Pinindot niya ang send. Ngunit muli, walang agad na sagot. Lumipas ang ilang minuto, ang katahimikan ng bahay ay lalo pang bumigat. Narinig niya ang mahinang ugong ng refrigerator mula sa kusina. Ang tunog ng orasan sa dingding. At sa bawat segundo, lalong lumalaki ang kaba sa dibdib niya. Biglang may malamig na hangin na pumasok mula sa bintana. Napalingon siya. Ang kortina ay bahagyang gumalaw. Sa labas makikita ang madilim na kalsada ng subdivision. Walang tao, walang sasakyan. Parang walang buhay ang paligid. Muling nag-vibrate ang cellphone. Halos mapatalon si Rubeline. Mabilis niyang binuksan ang message. Hindi pa sila titigil.
May hinahanap sila sa bahay na to. Nanlaki ang mata ni Rubilin. May hinahanap sila? Ibig sabihin hindi lang basta susi ang habol nila. May iba pa. Napaupo siya ng tuwid sa sofa. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Kung totoo ang sinasabi ng taong to, ibig sabihin, may bagay sa bahay na hindi niya alam. Isang bagay na gustong makuha ng binan niya. Isang bagay na posibleng may kinalaman kay Marco. Napatingin siya sa larawan ng asawa. Ang ngiti nito ay pareho pa rin. Tahimik, hindi nagsasalita. Pero ngayon parang may tinatago ang ngiting yon. Parang may sikreto na hindi niya alam. Mahina niyang binulong. Marco, ano bang nangyayari? Ngunit walang sumagot. Ngunit sa kanyang kamay ang cellphone ay nananatiling nakailaw. At sa screen nito, ang misteryosong mensahe patuloy na kumikislap. Isang babala, isang lihim, at marahil simula ng isang bagay na mas malalim kesa sa inaakala niya. Lumipas ang ilang araw na parang mabagal ang oras. Dumating ay 7 araw ng dasal para kay Marco. Maagang nagising si Rubilin ng umagang iyon. Ang bahay ay muli na namang puno ng mga tao, mga kamag-anak, kapitbahay at kaibigan ng pamilya na dumalo para sa huling misa. Sa sala, inayos ng mga kasambahay ang mga upuan. May maliit na altar na inilagay sa gitna ng kwarto kung saan nakalagay ang larawan ni Marco. Napapalibutan iyon ng puting bulaklak at ng kandila. Ang amoy ng insenso ay unti-unting kumalat sa buong bahay habang naghahanda ang pare. Tahimik lamang si Rubilin habang hawak ang kamay ni Nathan na nakasuot ng maliit na puting polo at itim na pantalon. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ng bata ang nangyayari. Ngunit nararamdaman niya ang lungkot ng ina. Mama, si Papa, nasa langit na ba? Tanong ni Nathan habang nakatingin sa larawan ni Marco. Napapangiti naman ng bahagya si Rubilin kahit mabigat ang dibdib niya. Oo anak, sagot niya. Binabantayan niya tayo mula doon. Tumango si Nathan, parang kontento na sa sagot. Maya-maya ay nagsimula ang misa. Tahimik ang buong sala habang nagdarasal ang pare. Ang mga bisita ay nakayuko ang ulo at paminsan-minsan ay may maririnig na mahinang pagikpi mula sa mga kamag-anak. Ang boses ng pare ay kalmado. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay isang sugat na mahirap paghilumin. Habang nagsasalita ang pare, napatingin si Rubilin sa paligid. Maraming mukha ang nakatingin sa kanya na may awa. Mga kapitbahay na matagal na nilang kakilala. Mga ilang kaibigan ni Marco mula sa negosyo. Ngunit may 2 taong hindi niya makita. Si Doña Celestina at Clarice. Hindi sila dumalo sa misa. Napakunot ang noo ni Rubilin. Hindi niya alam kung nasaan ang dalawa. Nang matapos ang misa, isa-isa nang lumapit ang mga bisita upang magpaalam. Magpakatatag ka, iha, sabi ng isang kapitbahay habang hinahawakan ang kamay niya. Salamat po, sagot ni Rubilin. May isa pang kaibigan ni Marco na lumapit. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tumango siya. Isa-isa silang umalis. Unti-unting nabawasan ang ingay sa bahay. Hanggang sa tuluyan nang naging tahimik ang sala. Ang mga kasambahay ay nagliligpit ng mga plato at baso sa kusina. Si Nathan naman ay naglalaro ng maliit na laruan sa sahig. Umupo si Rubilin sa sofa. Pagod na pagod. Ang buong linggo ay parang isang mahabang panaginip na puno ng luha at pagod. Napatingin siya sa larawan ni Marco. Natapos na ang dasal. Mahina niyang bulong. Akala niya kahit paano ay magiging mas tahimik na ang mga susunod na araw. Ngunit mali siya. Biglang may malakas na tunog mula sa labas. Slam! Parang malakas sa pagsara ng gate. Napatingin ang kasambahay sa isa't isa. Narinig ang mabilis na yabag sa labas ng bahay. At pagkatapos, bumukas ang malakas ang pinto. Napalingon si Rubilin. Sa pintuan ay nakatayo si Doña Celestina at Clarice. Parehong seryosong mukha. Parang hindi sila dumating para makiramay. Parang may sadya silang gawin.
Mama, nagtakang sabi ni Rubilin habang tumatayo. Hindi naman sumagot si Doña Celestina. Diretso itong naglakad papasok sa sala. Ang tunog ng kanyang matataas sa takong ay malinaw sa sahig na marmol. Sa likod niya ay si Clarice, hawak ang malaking handbag. Ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Rubilin. Huminto si Doña Celestina sa gitna ng sala. Nasaan ang susi? Diretso ang tanong nito. Nanikip ang dibdib ni Rubilin. Mama, napag-usapan na po natin yon. Hindi pa tapos ang usapan natin. Sagot ng matanda. Lumapit si Clarice. Sinabi na namin sa'yo, sabi nito. Kung hindi mo ibibigay ang susi, kami ang maghahanap. Napatingin si Rubilin kay Nathan na ngayon ay nakatingin naman sa kanila ng may pagtataka. Ayoko pong gawin to ngayon, sabi niya. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Doña Celestina. Clarice, isang salita lamang. Ngunit malinaw ang utos. Agad na naglakad si Clarice patungo sa hagdan. Mama, sandali, sabi ni Rubilin. Ngunit hindi na siya pinansin ng dalawa. Mabilis na umakyat si Clarice. Napilitan si Rubilin na sumunod. Mama, wag naman po. Pagdating nila sa itaas, dumiretso si Clarice sa dulo ng hallway. Sa harap ng kwarto ni na Marco at Rubilin, huminto siya sa pintuan. Tingnan natin, sabi niya. Clarice, huwag mong subukan, sabi ni Rubilin. Ngunit hindi siya pinansin ito. Pinihit ni Clarice ang doorknob. Nakalock. See? Sabi niya habang nakatingin sa ina. Lumapit si Doña Celestina. Buksan mo. Wala akong susi, sagot ni Clarice. Sandaling tumingin ang matanda sa pintuan. Pagkatapos ay sinabi, Then, force it. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Mama, hindi niyo pwedeng gawin yan. Ngunit huli na. Kinuha ni Clarice ang mabigat na dekorasyon sa gilid ng hallway. Isang maliit na metal statue. At malakas niyang tinama sa lock ng pinto. Napatalon si Rubilin. Mama, Clarice, tigilan niyo yan. Ngulit muling tinama ni Clarice ang statue. Ang lock ay nagsimulang masira. Sa pangatlong tama, crack, bumukas ang pinto. Parang may pumutok sa dibdib ni Rubilin. Ang kwartong iyon ay puno ng alaala. Ang kama kung saan sila natutulog ni Marco. Ang mga damit nito sa aparador. Ang mga gamit na iniwan nito. Ngunit ngayon, parang walang pakialam ang dalawa. Pumasok si Clarice sa kwarto na parang sarili niyang lugar. Let's see what we have here, sabi niya. Mama, please, pakiusap ni Rubilin. Ngunit tuloy lang ang dalawa. Lumapit pa si Clarice at sa aparador ni Marco. Binuksan niya ito. Ang amoy ng pabango ni Marco ay agad na kumalat sa hangin. Ang pamilyar na amoy na lagi nitong ginagamit. Napapikit si Rubilin sandali. Parang naramdaman niyang muli ang presensya ng asawa. Ngunit bigla, hinila ni Clarice ang mga damit mula sa hanger. Isa-isa itong binagsak sa kama. Clarice, tama na! Sigaw ni Rubilin. Ngunit hindi siya pinansin. Ang mga polo ni Marco, ang mga suit na to, ang mga jacket, lahat hinalughog ni Clarice na parang basura. Habang si Doña Celestina naman ay nagbubukas ng mga drawer. Tinitingnan ang mga bawat papel, ang bawat kahon, ang bawat gamit. Ang kwarto ay unti-unting nagiging magulo. Ang kamay puno ng mga damit. Ang sahig ay may mga nahulog na hanger. Ang mga drawer ay nakabukas. At si Rubilin ay nakatayo lamang sa gitna ng kwarto. Walang magawa habang pinapanood ang pagkawasak ng alaala ng kanyang asawa. At sa bawat segundo, lalo niyang nararamdaman na hindi lang ito simpleng paghahanap. May hinahanap talaga sila. Isang bagay na desperado nilang makuha. At hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nakikita. Magulo ang kwarto. Ang sahig ay natabunan ng mga damit ni Marco. Mga polo, jacket at mga suit na dati maayos na nakasabit sa aparador. Ngayon ay nakahalo-halo sa kama at sahig na parang walang halaga. Si Clarice ay patuloy na naghahalughog. Binubuksan niya ang bawat drawer ng aparador. Hinihila ang mga kahon at tinatapon ang laman sa kama.
Ang tunog ng kahoy na drawer na bumabangga sa frame nito ay paulit-ulit na naririnig sa kwarto. Samantala si Doña Celestina ay nakatayo sa gilid ng kama. Nakamasid habang pinipili kung aling bahagi ng kwarto ang susunod na titingnan. Si Rubilin naman ay nakatayo malapit sa pintuan. Hindi niya alam kung pipigilan pa ba niya ang dalawa o hahayaan na lamang sila. Ang kwarto na ito ay dating tahimik. Ito ang lugar kung saan sila ni Marco nagpapahinga tuwing gabi, kung saan nila pinaplano ang kinabukasan ni Nathan. Ngayon, parang ito ay isang lugar na sinalakay. Parang may bagyong tumaan. "Mama, wala pa rin dito," sabi ni Clarice habang nilalapag ang isang kahon sa sahig. Hindi naman sumagot si Doña Celestina. Ang tingin niya ay nakatuon sa aparador. Malaki ito, gawa sa madilim na kahoy, at halos kalahati ng dingding ang sakop. Matagal na itong naroon sa kwarto. Isa sa mga unang gamit na binili ni Marco nang ipagawa ang bahay. Lumapit ang matanda sa aparador. "Tingnan mo ang ilalim," sabi niya kay Clarice. Napakunot naman ang noon ni Clarice. "Under the cabinet?" "Oo." Yumuko si Clarice at hinila ang mga natitirang kahon sa ibaba ng aparador. May ilang sapatos ni Marco doon, mga leather shoes at sneakers na nakaayos sa maliit na rack. Isa-isa niya itong tinanggal. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang may kakaiba. "Mama, sandali." Tumigil si Clarice. Lumapit si Doña Celestina. "Ano yan?" Tinuro ni Clarice ang ilalim ng aparador. Sa likod ng rack ng sapatos ay may isang maliit na metal box na halos nakatago sa dilim. Mukha itong digital safe. Hindi naman agad mapapansin kung hindi ka talaga maghahanap. Nanlaki ang mata ni Clarice. "Look what we have here," sabi niya na may ngiti. Nanlamig ang dibdib ni Rubilin. Hindi niya alam na may safe doon. Lumapit siya na isang hakbang. "Ano yan?" tanong niya. Hindi siya pinansin ni Clarice. Hinila nito palabas ang maliit na safe. Hindi ito gaanong malaki. Kasya lang sa dalawang kamay. May maliit itong keypad sa harap at isang digital screen. "Bingo!" sabi pa ni Clarice. Tumingin siya kay Doña Celestina. "Told you, may tinatago siya." Hindi naman agad nagsalita ang matanda. Pinagmasdan niya ang safe na parang sinusukat ang halaga ng laman nito. "Mukhang ito na yon," sabi niya sa mahinang boses. Lumunok si Rubilin. "Mama, hindi ko alam na may ganyan dito." Napalingon si Clarice sa kanya. Ang ngiti niya ay parang may halong pangungutya. "Talaga?" Lumapit siya sa safe at sinuri ang keypad. "Let's see what's inside." Napakunot ang noo ni Rubilin. "Clarice, huwag mo buksan yan." "Why not?" Sagot naman ito. Hindi naman sa'yo yan." "Hindi rin sa'yo." Tumigil sandali si Clarice. Pagkatapos ay tumingin sa ina. "Any idea sa code?" Sandali nag-isip si Doña Celestina. Pagkatapos ay sinabi niya, "Try Marco's birthday." Mabilis na nag-type si Clarice sa keypad. 0512. Ang birthday ni Marco. Tumigil ang safe. Isang maliit na tunog ang lumabas. Pero hindi ito bumukas. "Wrong code," sabi ni Clarice at napairap siya. "Of course." Napatingin siya sa keys na may habang nag-iisip. "Mama, ano pa bang numbers ang importante kay kuya?" Tahimik si Doña Celestina. Naglakad siya sa kwarto habang nag-iisip. Sa gilid ng kama ay nakaupo si Rubilin, hawak ang kamay niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang ayaw niyang malaman kung ano ang laman ng safe. Parang may kutob siya. "Try the business registration number," sabi ng matanda. Umiling si Clarice. "Too long." Napatingin siya kay Rubilin. Pagkatapos ay parang may naisip. "Wait," ngumiti siya. "Ano nga ulit ang birthday ng anak mo?" Napatingin si Rubilin. "Ano?" "Si Nathan." Nanikip ang dibdib ni Rubilin. "Bakit?" Hindi na sumagot si Clarice. Mabilis yung tinype ang petsa. 0821. Ang birthday ni Nathan. Huminto ang safe. Isang segundo. Dalawa. Pagkatapos, click.
Bumukas ang lock. Nanlaki ang mata ni Clarice. Well, well, sabi niya. Looks like I'm right. Napahigpit ang hawak ni Rubilin sa kumot niya. Ang safe na iyon. Ang code ay birthday ng anak nila. Ibig sabihin, mahalaga iyon kay Marco. Dahan-dahang binuksan ni Clarice ang pinto ng safe. Lahat sila ay napatingin. Tahimik ang kwarto. Maging ang hangin ay parang huminto. Inaasahan ni Clarice ang makapal na folder ng dokumento. O kaya ay pera o titulo ng lupa. Ngunit nang tuluyan niyang buksan ang safe, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ha? Napakunot ang noon niya. Mama, lumapit si Doña Celestina. Ano yan? Ipinakita ni Clarice ang loob ng safe. At doon nakita nilang halos walang laman. Walang makapal na folder, walang bundle ng pera. Walang mga dokumentong inaasahan nila. Tanging isang manipis na sobre at isang maliit na susi. Napakunot ang noon ni Clarice. Seriously? Kinuha niya ang sobre. Magaan ito. Parang isang papel lang ang laman. Where are the documents? Bulong niya. Kinuha naman ni Doña Celestina ang maliit na susi. Sinuri niya ito. Maliit. Mukhang susi ng locker o maliit na kahon. Hindi ng kwarto. Hindi ng cabinet. May kung anong pagbabago sa mukha ng matanda. Parang hindi ito ang inaasahan niya. Samantala si Rubilin ay nakatingin lamang sa sobre. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Parang may sinasabi sa kanyang pakiramdam niya na mahalaga ang laman nito. Na iniwan ito ni Marco para sa kanya. Akin ang sobre, sabi ni Clarice. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang lumapit si Rubilin at kinuha nito mula sa kamay ni Clarice. Sandali, napalingon ang dalawa sa kanya. Sa akin yan, sabi naman ni Clarice. Hindi, sagot ni Rubilin. Ang boses niya hindi na mahina ngayon, matigas na. Kay Marco yan. At kung may iniwan man si Marco sa loob ng safe, may pakiramdam si Rubilin na hindi iyon para sa kanila, kundi para sa kanya. At sa unang pagkakataon mula na magsimula ang kaguluhan sa bahay, naramdaman niyang malapit niya nang malaman ang isang lihim na matagal nang nakatago. Mahigpit ang hawak ni Rubilin sa sobre. Ang maliit na peraso ng papel na yon ay parang biglang naging napakabigat sa kanyang mga kamay. Tahimik ang kwarto. Sa kamay nakakalat pa rin ang mga damit ni Marco. Ang ilan ay nakasabit pa sa kalahati ng hanger. Habang ang iba naman ay nakabagsak sa sahig. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Marco ay kumakalat pa rin sa hangin. Isang amoy na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit ngayon ang amoy na iyon ay may kasamang lungkot. Sa tabi niya ay nakatayo sina Doña Celestina at Clarice. Parehong nakatingin sa sobre. Parang mga taong naghihintay ng sagot sa isang mahalagang tanong. Akin na yan, sabi ni Clarice habang inaabot ang sobre. Ngunit mabilis namang umatras si Rubilin. Hindi, napakunot ang noon ni Clarice. Excuse me? Kung may iniwan man si Marco sa loob ng safe, sabi ni Rubilin. Malamang ay para sa akin yon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ilang segundo silang nagtitigan. Pagkatapos ay tumawa si Clarice. Isang maikling tawa na puno ng pangungutya. Wow! Biglang ikaw na ang may karapatan? Malamang, sagot ni Rubilin. Sa gilid ng kwarto, nakatayo si Doña Celestina. Tahimik lamang siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sobre na hawak ni Rubilin. Buksan mo, sabi ng matanda. Hindi iyon pakiusap, utos iyon. Lumunok si Rubilin. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. May isang nakatiklop na papel sa loob. Isang simpleng puting papel. Walang logo, walang stamp. Parang ordinaryong sulat lamang. Ngunit nang makita niya ang sulat kamay sa ibabaw ng papel, nanikip ang dibdib niya. Kilala niya ang sulat kamay na iyon, kay Marco. Bahagyang nanginig ang kamay niya habang binubuksan ang papel. Tahimik ang buong kwarto. Maging si Clarice ay hindi nagsalita. Parang lahat sila ay naghihintay. Dahan-dahan nagbasa si Rubilin. Ruby, kung nababasa mo to, ibig sabihin ay may nangyaring masama.
Biglang tumulo ang luha sa mata ni Rubilin. Ang boses ni Marco ay parang naririnig niya sa bawat salita. Para bang naroon ito sa kwarto. Nagsasalita sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Alam kong magtataka ka kung bakit ako nag-iwan ng sulat sa safe. Pero may mga bagay na matagal ko nang kinatatakutan. May mga taong hindi ko lubos na pinagkakatiwalaan. Napatingin si Rubilin kina Doña Celestina at Clarice. Hindi niya alam kung sinong tinutukoy ni Marco. Ngunit biglang bumigat ang pakiramdam niya at nagpatuloy siya. Kung may nangyari sa akin, may posibilidad na may maghanap ng mga dokumento ko. Pero mahalaga ang isang bagay na nasa loob ng safe. Napatingin si Clarice. Anong sinabi? Tanong niya at hindi siya pinansin ni Rubilin. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Yung maliit na susi sa safe. Huwag mo itong ipagkatiwala kahit kanino. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Napalingon siya sa susi na hawak ni Doña Celestina. Ang maliit na metal na susi. Biglang parang naging mas mahalaga iyon. Huwag kahit kanino, Ruby. Kahit sa pamilya ko. Nanigas ang buong katawan ni Rubilin. Hindi niya alam kung bakit sinabi yan ni Marco. Pero malinaw ang nakasulat. Kahit sa pamilya ko. Naramdaman niya ang tensyon sa kwarto. Mabilis niyang tinapos ang sulat. Kung dumating ang araw na to, sundin mo ang nakasulat sa susunod na hakbang. May mga taong tutulong sa iyo, magtiwala ka. At higit sa lahat, alagaan mo si Nathan. Mahal na mahal ko kayo. Marco. Natapos ang sulat. Tahimik ang kwarto at ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paghinga ni Rubilin. Dahan-dahan niyang binaba ang papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ruby, sabi ni Clarice. Anong laman ang sulat? Hindi naman agad sumagot si Rubilin. Napatingin siya sa susi sa kamay ni Doña Celestina. Isang maliit na bagay, pero malinaw sa sulat ni Marco. Napakahalaga nito. Pakibigay po yung susi, sabi ni Rubilin sa mahinang boses. Hindi naman gumalaw si Doña Celestina. Bakit? Iniwan niya ni Marco sa safe. Hindi ibig sabihin na sa'yo yon. Tumayo si Rubilin. Ang boses niya ay hindi na nanginginig ngayon. Sinabi ni Marco sa sulat na huwag ipagkatiwala ang susi kahit na kanino. Tahimik si Clarice. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Doña Celestina. Napatingin si Rubilin sa kanila. Kasama kayo doon. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, nagbagong ekspresyon ni Doña Celestina. Ang kalmadong mukha nito ay napalitan ng malamig na galit. Talaga? Tumawa si Clarice. Mama, narinig mo yon? Lumapit si Doña Celestina kay Rubilin. Napakalapit. Halos magkatapat na ang kanilang mukha. Ano ang nakasulat sa sulat? Tanong ng matanda. Personal po iyon. Basahin mo. Hindi. At doon, biglang nagbago ang lahat. Ang mga mata ni Doña Celestina ay biglang nagdilim. Alam mo ba kung anong iniisip ko ngayon? Sabi niya. Hindi naman sumagot si Rubilin. Sa tingin ko, matagal mo nang alam na may safe dito. Naglaki ang mata ni Rubilin. Ano po? Sa tingin ko, patuloy na matanda. Matagal mo nang kinuha ang mga dokumento ni Marco. Hindi po totoo yan. Sumingit si Clarice. Talaga? Kasi kung may laman niya na mahalaga, nasaan na? Napailing si Rubilin. Hindi ko alam. Ngunit hindi naman naniwala ang dalawa. Tumawa si Clarice. Convenient. Lumapit siya. At ngayon, may drama ka pang sulat. Napahigpit ang hawak ni Rubilin sa papel. Mama, sabi ni Clarice habang nakatingin sa ina. Obvious naman. Tumigil siya. Diretsong tumingin kay Rubilin. Ninakaw niya ang mga dokumento. Parang may sumabog sa dibdib ni Rubilin. Hindi. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng dalawa. Ang tingin ni Doña Celestina sa kanya ay puno na ngayon ng galit. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rubilin na ang laban na to ay hindi lamang tungkol sa bahay, kundi tungkol sa isang lihim na gustong makuha ng pamilya ni Marco. Kahit kailangan nilang sirain siya
para dito. Mainit pa ang hangin sa loob ng kwarto matapos ang tensyon. Mahigpit pa rin hawak ni Rubilin ang sulat ni Marco habang nakatayo sa tabi ng kama. Sa paligid niya ay ang gulo na ginawa ni na Clarice at Doña Celestina. Mga damit na nakakalat sa sahig, bukas na drawer at mga kahong hinila palabas mula sa aparador. Ang maliit na susi ay nasa kamay pa rin ni Doña Celestina. Hindi ko ninakaw ang kahit na ano, sabi ni Rubilin. Pilit pinapakalma ang boses niya. Ngunit hindi na siya pinapakinggan ng dalawa. Enough! Malamig na sabi ni Doña Celestina. Lumabas ito ng kwarto. Sinundan agad siya ni Clarice. Nananatiling nakatayo si Rubilin sa gitna ng magulong kwarto. Hawak ang sulat at pinipilit intindihin ang nangyari. Ngunit wala siyang oras para mag-isip. Mula sa baba ay narinig niya ang boses ni Clarice. Mama, sabihin na natin sa kanila. Nanikip ang dibdib ni Rubilin. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdanan. Pagdating niya sa sala, nanlaki ang mata niya. Hindi pa pala lahat ng bisita ay umalis. May ilan pang kapitbahay at kamag-anak na nag-uusap sa gilid ng sala habang nagkakape. Ang ilan ay nag-aayos pa ng gamit mula sa dasal. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaharap si Doña Celestina sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso, parang may i-aanunsyo. Mama, ano pong ginagawa ninyo? Tanong ni Rubilin habang bumababa ng hagdan. Lumingon ang mga bisita. Napatingin silang lahat sa kanya. Ang pakiramdam ni Rubilin ay parang biglang may spotlight na tumama sa kanya. Magandang timing, sabi ni Clarice habang nakangiti. Lumapit siya sa gitna ng sala. Mga kumare, mga kapitbahay, sabi ni Clarice na parang may palabas. May ilan sa mga bisita ang napatingin sa kanya nang may pagtataka. Ano iyon, Iha? Tanong ng isang matandang kapitbahay. Ngunit si Clarice ay nakatingin lamang kay Rubilin. May gusto lang kaming linawin, sabi niya. Mama, sabi ni Rubilin. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumapit si Doña Celestina at tinawakan nito ang braso ni Rubilin ng malakas. Mama! Ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang suot ni Rubilin ay isang eleganteng itim na dress. Simple ngunit halatang mamahalin. Regalo iyon ni Marco sa kanya noong nakaraang anibersaryo nila. Naaalala niya pa ang sinabi ni Marco noon. Bagay sa'yo to, Ruby. Ngunit ngayon, ang damit na iyon ay parang naging simbolo ng galit ng biyenan niya. Alam mo ba kung saan galing ang damit na suot mo? Malamig na tanong ni Doña Celestina. Naguluhan si Rubilin. Ano po? Sa pera ng anak ko. Nanlaki ang mata niya. Mama, ngunit biglang hinila ni Doña Celestina ang kwelyo ng damit. Hindi niyo pwedeng gawin yan, sigaw ni Rubilin. Ngunit walang pakialam ang matanda. Sa harap ng mga bisita, hinila niya ang damit ni Rubilin. Napunit ang tela. Napahawak si Rubilin sa damit niya habang napaatras. Ang ilang bisita ay napahawak sa bibig sa gulat. Diyos ko, sabi ng isang kapitbahay. Ngunit hindi pa tapos si Doña Celestina. Hinila niyang muli ang tela. Ang lahat ng to, sabi niya habang tinuturo ang bahay, ay pag-aari ng anak ko. Napahiya si Rubilin. Ramdam niya ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat sa sala. Ano bang nangyayari? Bakit ganon? Ngunit mas masakit ang mga salitang sumunod. Palamunin ka lang dito, sigaw ni Doña Celestina. Parang tumigil ang mundo ni Rubilin. Wala kang ambag sa bahay na ito. Napatingin siya sa mga bisita. Ang ilan ay mukhang naaawa. Ang iba naman ay tahimik lamang. Ngunit lahat sila ay nakatingin sa kanya. At ngayon, patuloy ng matanda. Ninakaw mo pa mga dokumento ng anak ko. Hindi po totoo yan, sabi ni Rubilin habang nanginginig ang boses. Sumingit naman si Clarice. Talaga? Sabi niya habang nakataas ang kilay. Kasi wala na sa safe ang mga papeles. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita. Safe? Dokumento?
Parang apoy na kumalat ang chismis sa loob ng sala. Hindi ko po kinuha yon, sabi ni Rubilin. Ngunit walang nakikinig. Si Clarice ay nakangisi lamang. Ang galing mo talagang umarte, sabi niya. At doon, biglang may narinig na maliit na boses mula sa hagdan. Mama, napalingon ang lahat. Nakatayo si Nathan sa gitna ng hagdan. Gising na siya. Ang kaniyang maliit na mukha ay puno ng takot habang nakatingin sa ina. Mama, bakit ka umiiyak? Bigla namang kumirot ang puso ni Rubilin. Nathan, ngunit huli na. Nakita na ng bata ang nangyayari. Ang punit na damit ng ina, ang mga taong nakatingin. Ang galit na mukha ng lola niya. Mama! Sigaw ng bata habang bumababa ng hagdan. Tumakbo siya papunta kay Rubilin at maigpit na niyakap ang kanyang binte. Huwag mo silang saktan, umiiyak na sabi ni Nathan habang nakatingin kay Doña Celestina. Tahimik ang sala. Ang eksena ay parang sinampalang lahat. Ngunit hindi pa rin lumambot ang puso ng matanda. Sa halip, lumapit siya kay Rubilin at malamig na sinabi, Umalis ka na sa bahay na to. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Mama! Ngayon din. Tahimik ang buong sala. Ang mga bisita ay nagkatinginan. Mama, wala po kaming pupuntahan. Hindi ko na problema yon. Mahigpit na yakap ni Nathan ang ina. Mama, huwag tayong umalis. Napapikat naman si Rubilin habang pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Ngunit malinaw sa boses ni Doña Celestina. Wala na siyang lugar sa bahay na ito. Dalhin mo ang anak mo, sabi ng matanda. At umalis ka. At sa sandaling yon, ang bahay na dating tahanan ni Rubilin ay tuluyan ang naging lugar na hindi na siya tinatanggap. Madilim ang langit ang tuluyang lumabas si Rubilin sa bahay. Sa kamay niya ay isang maliit na maleta. Iyan lang mabilis niyang inahanda bago sila paalisin ni Doña Celestina. Ang kabilang kamay niya ay hawak ang maliit na palad ni Nathan. Sa likod nila ay ang malaking bahay sa Greenfield Subdivision. Ang bahay na ilang taon nilang tinirhan bilang pamilya. Ang bahay kung saan unang naglakad si Nathan. Ang bahay kung saan sila tumatawa ni Marco tuwing weekend. Ngunit ngayon, sarado na ang pinto. At malinaw na hindi sila welcome. Habang pababa sila sa driveway, narinig pa niya ang mahinang tawa ni Clarice mula sa loob. Hindi na siya lumingon. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Pagdating nila sa gate ng bahay, biglang pumatak ang unang patak ng ulan. Isang malamig na patak sa kanyang braso, sinundan pa ng isa. At pagkatapos, biglang bumuhos ang ulan. Sa loob lamang ng ilang segundo ay nabasa na ang kanyang buhok at damit. Mama, mahinang boses ni Nathan habang humahawak sa braso niya. Oo anak, umuulan. Pinilit ngumiti ni Rubilin kahit na nanginginig na ang katawan niya. Okay lang anak, sandali lang yan. Ngunit alam niyang hindi iyon sandali lang. Wala silang sasakyan, wala silang matutuluyan at gabi na. Lumakad sila palabas ng subdivision. Ang kalsada ay halos walang tao. Ang mga street lights ay nagbibigay ng dilaw na liwanag sa basang kalsada. Ang tunog ng ulan sa semento ay parang walang tigil na pagpatak ng luha. Hawak ni Rubilin ang maleta habang pilit pinoprotektahan si Nathan mula sa ulan. Ngunit nababasa na rin ang bata. Ang maliit nitong polo ay dumidikit na sa balat. Mama? Oo. Tumigil sandali si Nathan sa paglakad. Tumingala siya sa ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Mama, saan tayo matutulog? Parang may kumurot sa puso ni Rubilin. Hindi siya agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, hindi niya alam. May ilang kaibigan siya sa Maynila, pero malayo iyon. At gabi na. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pinilit niyang ngumiti sa anak. Maghahanap tayo ng matutuluyan anak. Tumango si Nathan. Parang nagtitiwala sa kanya. At iyon ang mas masakit. Dahil hindi siya sigurado kung kaya niya bang ibigay ang seguridad
na kailangan ng anak niya. Lumakad sila sa ilalim ng ulan. Ang maleta ay nagiging mabigat sa bawat hakbang. Ang tubig mula sa ulan ay pumapasok na sa sapatos ni Rubilin. Malamig, nakakapagod, at nakakapanghina. Huminto siya sa gilid ng kalsada sa ilalim ng isang malaking puno. Bahagyang nababawasan ng mga dahon ng ulan. Umupo siya sa isang mababang simento habang yakap si Nathan. Ang bata ay nanginginig na sa lamig. "Sandali lang anak," sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. Inabot niya ang cellphone mula sa bag. Mabuti na lang at hindi ito nabasa. May ilang missed calls mula sa hindi kilalang numero. May mga message din mula sa mga kaibigan. Ngunit wala siyang lakas basahin ang lahat. Habang nakatitig siya sa screen, biglang nag-vibrate ang cellphone. Napalingon siya. Isang bagong message mula sa unknown number. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Ang parehong numero. Ang numero na nagpadala ng babala tungkol sa biyenan niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang message. "Alam kong pinaalis ka nila." Nanlamig ang katawan ni Rubilin. Paano nitong nalaman? Mabilis siyang nag-type. "Sino ka?" Ilang segundo lang lumipas, may reply agad. "Hindi na mahalaga kung sino ako." Napakunot ang noo niya. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa paligid nila. Narinig niya ang tunog nito sa mga dahon ng puno at sa semento ng kalsada. Ang gabi ay tila mas naging tahimik. Muling nag-vibrate ang cellphone. "Mas mahalaga na ligtas kayo ng anak mo." Napahigpit ang hawak ni Rubilin sa cellphone. Napatingin siya kay Nathan na nakasandal na sa kanyang braso. Pagod na ang bata. Muling dumating ang message. "Kung gusto mong malaman ng totoo tungkol sa iniwan ni Marco, sundin mo ang sasabihin ko." Nanlaki ang mata ni Rubilin. "Marco?" Ibig sabihin, kilala ng taong to ang asawa niya. Mabilis siyang nag-type. "Anong gusto mong gawin ko?" Ilang segundo ng katahimikan. Ang ulan ay mas lumakas. Ang malamig na hangin ay dumaan sa kalsada. At pagkatapos, maling nag-vibrate ang cellphone. "Pumunta ka sa San Gabriel Street. May maliit na apartment building doon. Room 412. Napakunot ang noo ni Rubilin. "Apartment?" Muling dumating ang message. "Huwag kang matakot. Pinaghandaan na ito ni Marco." Nanigas si Rubilin. Anong ibig sabihin nito? Pinaghandaan? Ibig sabihin, alam ni Marco na maaaring mangyari ang lahat ng to. Napatingin siya sa madilim na kalsada. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Ang mundo ay parang lumabo sa paligid niya. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Marco, naramdaman niyang may lihim ang asawa niya na hindi niya alam. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Tiningnan niya ang address na nasa message. Room 412. Isang maliit na apartment at marahil isang bagong simula para sa kanya at sa anak niya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumayo. "Halika na, anak," sabi niya kay Nathan habang hinahawakan ang kamay nito. "Saan tayo pupunta, Mama?" Mahina nitong tanong. Tumingin naman si Rubilin sa madilim na kalsada, sa direksyon na sinabi ng misteryosong message. "At least," sabi niya habang pilit na ngumiti, "may pupuntahan tayo." Mahina pa rin ang ulan nang makarating si Rubilin sa San Gabriel Street. Ang maliit na kalsada ay tahimik at halos walang sasakyan. Ang mga ilaw ng poste ay nagbibigay lamang ng maputlang liwanag sa basang semento. Sa dulo ng kalsada ay nakita niya ang isang lumang apartment building. 4 na palapag ito, gawa sa lumang semento na may kupas na pintura. Ang ilang bintana ay may nakasabit na kortina, habang ang iba naman ay may mga ilaw na nakabukas sa loob. Huminto siya sa harap ng gusali. Ang sign sa gilid ng pinto ay halos nabura na. San Gabriel Apartments. Huminga siya ng malalim. Ito ba talaga ang lugar na tinutukoy ng misteryosong message? Hawak niya ang kamay ni Nathan. Napagod na at halos nakasandal na sa kanya habang naglalakad. "Mama, malayo pa ba?" Mahina nitong tanong. Hindi naman agad nakasagot si Rubilin. Hindi niya rin alam kung anong naghihintay sa loob.
Sandali na lang anak, sabi niya habang pinupunasan ang buhok nitong basa sa ulan. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng building. Ang lobby ay maliit at simple. May lumang sofa sa gilid at isang maliit na mesa na may register book para sa mga bisita. Tahimik ang lugar. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng fluorescent light sa kisame. Sa kanan ay may makitid na hagdan paakyat. Walang elevator. Napatingin si Rubilin sa cellphone niya. Room 412. Ibig sabihin, ika-4 na palapag. Napabuntong hininga siya. Halika anak. Mahigpit niyang hinawakan ng maleta at nagsimulang umakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba. Sa isip niya ay umiikot ang isang tanong. Paano nalaman ng taong yon ang lugar na to? Pagdating nila sa ika-4 na palapag, napansin niyang mas tahimik dito. May 4 na pinto sa hallway. 402, 403, 404. At sa pinakadulo, 412. Huminto siya sa harap ng pinto. Bahagya siyang napalunok. Mama? Sabi ni Nathan. Sandali lang. Kumatok siya. Tahimik, walang sumagot. Sinubukan niyang muli. Wala pa rin. Napatingin siya sa cellphone. Wala ring bagong message. Ano kaya? Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Jocelyn Matito from Cabanatuan City, Nueva Ecija, Margarita Rivera, at Nelida Denosta from Kuwait. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Ngunit bago pa niya matapos ang isipin, napansin niya ang maliit na bagay sa ilalim ng doormat. Isang susi. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang susi ay may maliit na tag na may nakasulat na 412. Nanlaki ang mata niya. Ibig sabihin, talagang may naghihintay sa kanila dito. Dahan-dahan niyang pinasok ang susi sa lock. Bumukas ang pinto. At sa loob ng apartment ay maliit ngunit maayos. May maliit na sala na may sofa at mesa. Sa gilid ay may maliit na kusina. May isang kwarto sa dulo at may ilaw na nakabukas. Parang may naghihintay sa kanila. Ngunit walang tao. Hello? Tawag ni Rubilin. Tahimik. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang pumasok kasama si Nathan. Ang amoy ng loob ay malinis. Parang bagong linis ang lugar. May bahagyang amoy ng detergent at bagong laba. Sa mesa sa sala, may isang maliit na envelope. Nanlaki ang mata niya. Lumapit siya. Sa ibabaw ng envelope ay may nakasulat na, para kay Ruby. Parang tumigil ang oras. Ang sulat kamay. Pareho ng sulat sa letter sa safe. Kay Marco. Mabilis siyang binuksan ang envelope. May maliit na papel sa loob. Ruby, kung nakarating ka dito, ibig sabihin nangyari ng kinatatakutan ko. Matagal ko nang inuupahan ang apartment na to. Kung sakaling kailangan mong umalis sa bahay, dito kayo pupunta ni Nathan. Nanlabong mata ni Rubilin. Ibig sabihin, matagal nang inihanda ni Marco ang lugar na ito. Isang lihim na kanlungan para sa kanila. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ligtas kayo dito pansamantala. Magtiwala ka sa taong magkukontak sa'yo. Tutulungan ka niya. Natapos ang sulat. Napaupo si Rubilin sa sofa. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magpapasalamat. Ibig sabihin, may mga bagay na matagal nang alam si Marco. May mga bagay na hindi niya sinabi sa kanya. Mama, sabi ni Nathan. Dito ba tayo matutulog? Tumingin si Rubilin sa paligid ng maliit na apartment. Simple, tahimik, pero ligtas. Oo anak.
At sa unang pagkakataon mula nang paalisin sila, nakahinga siya ng bahagya. Lumipas ang 2 linggo. Ang maliit na apartment sa room 412 ang naging pansamantalang tahanan nila. Sa umaga, nagluluto si Rubeline ng simpleng pagkain sa maliit na kusina. Sa hapon, naglalaro si Nathan sa maliit na sala gamit ang mga laruan na binili niya sa malapit na tindahan. Tahimik ang buhay nila doon, malayo sa gulo ng malaking bahay sa subdivision. Ngunit kahit na tahimik, hindi nawawala ang kaba sa puso ni Rubeline. Hindi pa rin niya alam kung sino nga ba ang misteryosong taong nagtatext sa kanya. At hindi pa rin niya alam kung ano ang plano ni Marco. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Nathan, napatingin siya sa cellphone. Walang bagong message. Napapuntong hininga siya. Para malibang ang isip niya, binuksan niya ang social media. At doon, may nakita siyang post sa isang kapitbahay sa subdivision. Isang larawan. Nanlaki ang mata niya. Ang larawan ay kuha sa harap ng bahay nila sa Greenfields. Ngunit may kakaiba. May mga construction worker. May mga scaffolding sa gilid ng bahay. May mga taong nagpipintura ng dingding. Pinaparenovate ang bahay. Hindi pa nga tapos ang dasal. Bulong niya. Parang may kumerot sa dibdib niya. Binuksan niya ang comment section. May isa pang larawan. At doon ay lalong nanlaki ang mata niya. Sa harap ng bahay may malaking tarpaulin. Maliwanag ang kulay nito. At malinaw ang nakasulat, house and lot for sale. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi pwedeng mangyari to. Mahigpit niyang hinawakan ng cellphone. Ang bahay na iyon ay tahanan ni Marco. At kung totoo ang sinabi ng sulat, may mas malaking plano si Marco para doon. Ngunit ngayon, sinubukan ng biyanan niya na ibenta ito. At sa sandaling yon, napagtanto ni Rubeline na hindi siya pwedeng manatiling tahimik. Dahil kung hindi siya kikilos, mawawala ang lahat ng iniwan ni Marco. Tahimik ang maliit na apartment sa room 412 ng gabing iyon. Nakatulog na si Nathan sa maliit na kwarto. Nakabalot siya sa kumot habang yakap ang maliit na stuffed toy na binili ni Rubeline sa tindahan sa kanto. Ang ilaw sa sala ay mahina lamang. Sa labas ng bintana ay makikita ang ilaw ng mga streetlight sa San Gabriel Street. Paminsan-minsan ay may dumadaan na motor o tricycle na nagbibigay ng maikling ingay sa tahimik na gabi. Sa sofa ay nakaupo si Rubeline. Hawak ang cellphone habang paulit-ulit na tinitingnan ang larawan ng bahay nila na may tarpaulin na house and lot for sale. Parang may mabigat na bato sa dibdib niya. Marco, mahina niyang bulong. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nagmamadali ang biyanan niyang ibenta ang bahay. Hindi pa nga lumilipas ang 1 buwan mula nang mamatay ang asawa niya. At kung totoo ang mga sulat ni Marco, may mahalagang dahilan kung bakit hindi dapat mawala ang bahay na iyon. Napabuntong hininga siya. Sa isip niya ay bumalik ang mga alaala. Ang unang araw na lumipat sila sa bahay. Ang unang birthday ni Nathan doon. Ang mga simpleng gabi kung saan nagkakape sila ni Marco sa balcony habang nagkakwentuhan. Lahat ng iyon, parang gusto ng burahin ang biyanan niya. Habang nakatulala siya sa cellphone, biglang nag-vibrate ito. Napahigpit ang hawak niya. Isang bagong message mula sa parehong unknown number. Ang parehong numero na nagbibigay sa kanya ng address ng apartment. Mabilis siyang binuksan ang message. Handa ka na bang malaman ang buong plano ni Marco? Nanlaki ang mata ni Rubeline. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis siyang nag-type. Sino ka? At bakit mo ako tinutulungan? Ilang segundo lamang ang lumipas. May sagot agad. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, sundin mo ang susunod kong sasabihin. Napakunot ang noon niya. Muling nag-vibrate ang cellphone. Bukas ng umaga, 10 a.m., pumunta ka sa Cafe Elvira sa San Mateo Street. Napaisip si Rubeline. Isang cafe? Bakit doon? Muling dumating ang message. May makikipagkita sa'yo doon. Nanlaki ang mata niya. Makikipagkita? Mabilis siyang nag-type. Sino? Ngunit bago pa man siya makapaghintay ng sagot, may isa pang message. Magbihis ka ng maayos. Napakunot ang noon niya. Magbihis?
Bakit mahalaga yon? Muli siyang nag-type. Ano bang mangyayari bukas? Ilang segundo ang lumipas at pagkatapos ay dumating ang huling message. Makikilala mo ang taong pinagkatiwalaan ni Marco. Tahimik na muli ang cellphone. Wala nang sumunod na message. Napatingin si Rubilin sa screen. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Ang taong pinagkatiwalaan ni Marco. Ibig sabihin, may ibang taong alam ang plano ng asawa niya. Isang taong matagal nang konektado sa kanya. At bukas, makikilala niya ito. Napatingin siya sa kwarto kung saan natutulog si Nathan. Mukhang may sagot na tayo bukas. Bulong niya. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Rubilin. Ang sikat ng araw ay dumaan sa maliit na bintana ng apartment. Ang amoy ng bagong lutong pandesal mula sa tindahan sa ibaba ng building ay umabot sa loob ng kwarto. Sa kusina ay nag-init siya ng tubig para sa kape. Habang hinihintay ang tubig na kumulo, nakatingin siya sa salamin. Mukha siyang pagod. Halata sa mata niya ang ilang gabing kulang sa tulog. Ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Parang may darating na mahalagang sagot. Naaalala niya ang message. Magbihis ka ng maayos. Binuksan niya ang maliit na maleta. Ilang damit lang ang laman nito. Sa gitna ay may isang cream-colored dress na minsan lang niyang nagamit. Ito ang suot niya ng birthday ni Marco, 2 taon na ang nakalipas. Hinawakan niya ang tela. Marco. Parang may biglang alaala na dumaan sa isip niya. Ang ngiti ng asawa. Ang tawa nito habang nagbubukas ng regalo. Napangiti siya ng bahagya. Siguro, ito ang gusto mong isuot ko ngayon? Bulong niya. Makalipas ang ilang minuto ay nakabihis na siya. Simple ngunit maayos. Inayos niya rin ang buhok. Hindi para magmukhang mayaman, kundi para magmukhang handa. Pagkatapos ay ginising niya si Nathan. Mama, saan tayo pupunta? Tanong ng bata habang kinukusot ang mata. May makikilala tayo, sabi ni Rubilin. Sino? Kaibigan ni Papa. Tumango si Nathan. Parang sapat na ang sagot na iyon. Bandang 9:45 a.m. dumating sila sa Cafe Elvira. Ang cafe ay maliit ngunit elegante. May glass window sa harap at may mga halaman na nakasabit sa gilid ng pinto. Sa loob ay may amoy ng bagong giling na kape at tinapay. Ang tunog ng coffee machine ay maririnig sa counter habang may ilang customer na tahimik na nag-uusap. Huminto si Rubilin sa pintuan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mama, sabi ni Nathan habang hawak ang kamay niya. Okay lang, sabi niya habang ngumiti. Pumasok sila sa cafe. Ang waitress ay ngumiti. Good morning, ma'am. Good morning. Naglakad siya papasok habang tumitingin sa paligid. May ilang tao sa mga mesa. Isang matandang lalaki na nagbabasa ng dyaryo. 2 estudyante na may laptop. Isang mag-asawa na nagkakape. Ngunit sa pinakadulong mesa sa tabi ng bintana, may isang lalaki na nakaupong mag-isa. Nakasuot siya ng dark gray suit. Maayos ang buhok. May hawak na leather folder sa mesa. At nang makita niya si Rubilin, tumayo siya. Mrs. Rubilin Santos. Napahinto si Rubilin. Opo. Ngumiti naman ang bahagyang lalaki. Inabot niya ang kamay. Ako si Attorney Gabriel Mendoza. Sandaling tumigil ang mundo ni Rubilin, isang abogado. At sa sandaling yon, naramdaman niyang malapit niya ng malaman ang lihim na matagal nang tinago ni Marco. Tahimik ang loob ng Cafe Elvira. Ang mahinang tugtog ng jazz music ay dumadaloy sa hangin, habang ang amoy ng bagong timplang kape ay kumakalat sa buong cafe. Sa labas ng malaking glass window ay makikita ang mga taong naglalakad sa sidewalk. Abala sa kani-kanilang buhay. Ngunit para kay Rubilin parang huminto ang mundo. Nakatayo sa harap ang lalaking nagpakilala bilang Attorney Gabriel Mendoza. Matangkad siya, nasa kalagitnaan ng 40 taon. May maayos na ayos ng buhok at suot na dark gray suit. Sa mesa sa harap niya ay may leather folder na mukhang puno ng dokumento.
Ako si Attorney Gabriel Mendoza. Ulit ng lalaki habang iniaabot ang kamay. Sandaling nag-alinlangan si Rubilin bago niya tinanggap ang handshake. Mabuti't dumating kayo, sabi ng abogado. Umupo sila sa mesa sa tabi ng bintana. Sa gilid ni Rubilin ay nakaupo si Nathan. Tahimik na kumakain ng maliit na muffin na binigay ng waitress. Habang inaayos ni Rubilin ang sarili sa upuan, hindi niya mapigilang pagmasdan ng lalaking kaharap niya. Kaibigan kayo ni Marco? Tanong niya. Bahagya namang umiti si Attorney Mendoza. Matagal na, sagot nito. Magkakilala kami mula nung college. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Talaga? Tumango ang abogado. Magkasama kami sa maraming proyekto noon. Kahit nang nagsimula siyang magnegosyo. Paminsan-minsan ay humihingi pa rin siya ng legal advice sa akin. Tahimik na nakinig si Rubilin. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Parang unti-unting nagbubukas ang isang bahagi ng buhay ni Marco na hindi niya alam. Alam kong maraming tanong sa isip mo, sabi ni Attorney Mendoza habang minaayos ang salamin niya. At sasagutin ko ang lahat. Huminga ng malalim si Rubilin. Bakit niyo ako pinapunta dito? Sandaling tumingin ang abogado sa leather folder sa mesa. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Dahil may mga bagay na iniwan si Marco para sa'yo. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Iniwan? Tumango si Attorney Mendoza. Matagal niya nang pinaghandaan ang posibilidad na ito. Nanikip ang dibdib ni Rubilin. Anong posibilidad? Ang abogado ay bahagyang tumahimik. Parang pinipili ang mga salitang sasabihin. Na maaaring may mangyaring masama sa kanya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ni Rubilin. Alam niya? Bulong niya. Hindi eksakto, sagot ni Attorney Mendoza. Pero may mga bagay na matagal niya nang kinatatakutan. Napatingin si Rubilin sa mesa. May kinalaman ba to sa pamilya niya? Tahimik na tumango ang abogado. Sa isang bahagi, oo. Napahigpit ang hawak ni Rubilin sa tasa ng kape. Anong ibig niya sabihin? Sumandal si Attorney Mendoza sa upuan. Matagal nang may hindi pa nagkakasunduan si Marco at ang pamilya niya tungkol sa bahay sa Greenfields. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Ang bahay? Oo. Ang boses ng abogado ay kalmado. Parang nagkukwento lamang. Alam mo ba kung bakit gustong ibenta ng biyenan mo ang bahay? Umiling si Rubilin. Hindi. Dahil gusto nilang gawing kapital para sa bagong negosyo ng kapatid ni Marco. Napakunot ang noo niya. Si Clarice? Oo. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Pero ayaw ni Marco iyon. Eksakto. Tumango ang abogado. Hindi niya gustong ibenta ang bahay. Bakit? Tahimik na napangiti si Attorney Mendoza. Dahil may ibang plano siya para rito. Napahinto si Rubilin. Ibang plano? Dahan-dahang binuksan ng abogado ang leather folder sa mesa. Ang tunog ng papel ay bahagyang narinig habang nilalabas niya ang ilang dokumento. Ito ang dahilan kung bakit ka pinapunta dito. Nanlaki ang mata ni Rubilin habang nakatingin sa folder. Ang mga papel sa loob ay mukhang legal documents. May mga stamp, may mga perma, may mga seal ng notaryo. Lahat ng ito ay pinapirmahan ni Marco ilang buwan bago ang aksidente. Pakiramdam ni Rubilin ay parang bumilis ang tibok ng puso niya. Anong mga dokumento yan? Dahan-dahang tinulak ni Attorney Mendoza ang folder, papunta sa kanya. Basahin mo. Maingat na kinuha ni Rubilin ang unang papel. Hindi niya agad naintindihan ang mga terminong legal. Ngunit may ilang salita na agad niyang napansin. Donation, trust, residence rights. Napakunot ang noo niya. Attorney, hindi ko po maintindihan. Bahagya namang ngumiti ang abogado. Kaya ako nandito. Itinuro niya ang dokumento. Ang bahay sa Greenfields. Tumigil siya sandali. Ay hindi na pag-aari ng pamilya ni Marco. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Ano po? Huminga ng malalim si Attorney Mendoza.
Matagal na itong inilipat sa isang charitable trust. Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Charitable trust? Oo. Bakit? Ang abogado ay tumingin sa bintana sandali. Parang may naaalala. Dahil iyon ang pangarap ni Marco. Napakunot ang noo ni Rubilin. Anong pangarap? Dahan-dahang sumagot si Attorney Mendoza. Nagawing bahay para sa mga ulila ang mansyon sa Greenfields. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Orphanage? Tumango ang abogado. Hindi niya sinabi sa pamilya niya. Bakit? Dahil alam niyang pipigilan nila. Tahimik si Rubilin. Unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Ang dahilan kung bakit galit na galit si Doña Celestina. Ang dahilan kung bakit gusto nilang mahanap ang mga dokumento. At hindi pa doon nagtatapos, sabi ni Attorney Mendoza. May kinuha siyang isa pang dokumento sa folder. May isa pang mahalagang bahagi ng plano ni Marco. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Ano po iyon? Ngumiti ng bahagya ang abogado. Handa na ang lahat kung sakaling mangyari ang sitwasyong to. Napahigpit ang hawak ni Rubilin sa papel. Ibig sabihin, pinag-isipan ni Marco ang lahat. Pinaghandaan ang laban. At ngayon, oras na para malaman ni Rubilin ang buong katotohanan. Tahimik ang mesa sa Cafe Elvira. Ang mahinang tunog ng coffee grinder sa counter ay parang malayo na lamang sa pandinig ni Rubilin habang nakatingin siya sa mga dokumentong nasa harap niya. Ang mga papel ay nakalatag sa mesa. May mga legal stamp, may perma, at sa ibaba ng bawat pahina ang pamilyar na lagda ni Marco. Mahigpit na hawak ni Rubilin ang gilid ng papel habang pilit inuunawa ang mga salitang nakasulat. Sa tapat niya ay nakaupo si Attorney Gabriel Mendoza. Kalmadong pinapanood ang reaksyon niya. Sa tabi ni Rubilin ay si Nathan, tahimik na naglalaro ng maliit na laruan sa mesa. Hindi niya alam na ang mga dokumentong iyon ay maaaring magbago sa buhay nilang dalawa. Attorney, mahina ang boses ni Rubilin. Opo. Pwede ninyo bang ipaliwanag sa akin ito? Tumango ang abogado. Dahan-dahan niyang kinuha ang unang dokumento mula sa mesa. Ang papel na ito, sabi niya habang tinuturo ang itaas ng pahina, ay isang deed of donation. Napakunot ang noo ni Rubilin. Donation? Oo. Huminga ng malalim si Attorney Mendoza. Ang lupa at bahay sa Greenfield Subdivision. Sandali siyang tumigil. Ay idodonate ni Marco sa isang charitable trust. Parang biglang tumigil ang mundo. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Idodonate? Tumango ang abogado. Legal na tong nailipat sa trust ilang buwan na bago ang aksidente. Napahawak si Rubilin sa noo. Hindi ko alam. Malamang hindi niya nasabi sa'yo. Bakit naman? Sandaling napangiti si Attorney Mendoza. Hindi naman dahil sa wala siyang tiwala sa'yo. Kung hindi, ano? Dahil ayaw niyang ilagay ka sa alanganin. Tahimik si Rubilin. Ang hangin sa cafe ay parang biglang naging mas mabigat. Kung alam mo lang tungkol dito, patuloy ng abogado, mas lalo kang pipilitin ng pamilya niya. Napapikit si Rubilin. At sa sandaling yon, naaalala niya ang gabi na pinaalis sila sa bahay. Ang galit ni Doña Celestina, ang panghahamak ni Clarice, at ang mga akusasyon na ninakaw niya ang dokumento. Unti-unti, nagiging malinaw ang lahat. Muling nagsalita si Attorney Mendoza. May isa pang mahalagang bahagi ng dokumento. Inabot niya ang pangalawang papel. Basahin mo ito. Maingat na kinuha ni Rubilin ang pahina. Ang mga mata niya ay dahan-dahang nagbasa sa bawat linya. Pagkatapos ay tumigil siya sa isang bahagi. Lifetime residence rights. Napakunot ang noon niya. Attorney, ano pong ibig sabihin nito? Bahagya namang ngumiti ang abogado. Ibig sabihin, tumuro siya sa dokumento. Ikaw at si Nathan ay may karapatan na tumira sa bahay habang buhay. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Kami?
Oo. Ang boses ni Atty. Mendoza ay kalmado, ngunit malinaw. Kahit na ang bahay nasa ilalim ng charitable trust, may espesyal na clause na nagsasabing may karapatan kang manatili doon. Napahawak si Rubilin sa bibig niya para hindi niya agad matanggap ang naririnig. Hindi nila kami pwedeng paalisin? Hindi. Hindi nila pwedeng ibenta ang bahay? Hindi. Nanlaki ang mata niya. Ibig sabihin, ang ginawa ng biyanan niya ay labag sa batas. Muling tumingin si Rubilin sa dokumento. Ang bawat salita ay parang nagkakaroon ng bagong kahulugan. Mama, napalingon siya kay Nathan. Uuwi na ba tayo sa bahay? Tanong ng bata. Nanikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa anak niya ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang paalisin sila, may pag-asa. Malapit na anak, sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. Muling nagsalita si Atty. Mendoza. May isa pang bagay na dapat mong malaman. Napatingin si Rubilin. Kahit na may residence rights kayo. Tumigil siya sandali. Hindi kayo ang magiging may-ari ng bahay. Napakunot ang noo ni Rubilin. Sino pong may-ari? Dahan-dahang sumagot ang abogado. Ang foundation na tinayo ni Marco. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Foundation? Oo. Kinuha ni Atty. Mendoza ang isa pang dokumento sa folder. Sa ibabaw nito ay may logo. Marco Santos Children's Foundation. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Ginamit niyang pangalan niya? Oo. Ngumiti ang abogado. Matagal niya ng pangarap ito. Napapikit si Rubilin. Naaalala niya ang isang gabi ilang taon na nakalipas. Nagmamaneho sila ni Marco pauwi mula sa isang charity event. May nakita silang grupo ng mga batang pulube sa gilid ng kalsada. Tahimik na nagmamaneho si Marco. Pagkatapos ay sinabi nito, balang araw, gusto kong gumawa ng lugar para sa mga batang walang tahanan. Akala niya noon ay simpleng pangarap lang yon. Hindi niya inisip na seryoso pala si Marco. Ngunit ngayon, nasa harap niya ang patunay. Ang mansyon sa Greenfields ay magiging bahay para sa mga ulila. Napangiti si Rubilin habang may luhang pumatak sa mata niya. Marco, tahimik siyang napatawa. Ginawa mo talaga? Mali nagsalita si Atty. Mendoza. At dahil sa dokumentong ito, tumuro siya sa deed of donation. Walang legal na karapatan ng biyanan mo na ibenta ang bahay. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Ibig sabihin, ang Tarpaulina House and Lot for Sale ay walang bisa. Ang renovation, ang pagbebenta, lahat ng yon ay walang legal na basihan. At kapag nalaman nila ito, sabi ni Rubilin, magugulat sila. Ngumiti ng bahagya ang abogado. Hindi lang magugulat. Kung hindi, tuluyan ang babagsak ang plano nila. Tahimik si Rubilin. Sa labas ng cafe, may dumaan na sasakyan habang sumasalamin ang sikat ng araw sa bintana. Sa loob ng cafe, naramdaman niyang parang may bagong lakas na dumaloy sa kanya. Hindi na siyang babaeng pinaalis sa bahay. Hindi na siyang babaeng inakusahan. Ngayon, hawak niya na ang katotohanan. At sa sandaling yon, alam niyang oras na para bumalik. Dahil ang bahay na yon ay hindi lamang isang ari-arian. Ito ang pangarap ni Marco at hindi niya hahayaang sirain niyon ng kahit sino. Mainit ang sikat ng araw nang tumigil ang kotse sa harap ng Greenfield Subdivision. Tahimik na nakaupo si Rubilin sa passenger seat habang pinagmamasdan ang pamilyar na gate ng subdivision. Sa loob ng sasakyan ay may mahinang amoy ng leather at bagong templang kape mula sa cup holder. Sa manibela ay si Atty. Gabriel Mendoza. Sa likod naman ay si Nathan. Tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Mama, mahina nitong tanong. Yes anak, uwi na ba tayo sa bahay ni Papa? Sandaling napatingin si Rubilin sa anak niya sa rear view mirror. Ang maliit nitong mukha ay puno ng pag-asa. Ngumiti siya ng bahagya. Oo anak,
Huminga siya ng malalim habang muling tumingin sa gate ng subdivision. 2 linggo. 2 linggo mula nang palayasin sila. 2 linggo mula nang mapahiya siya sa harap ng mga kapitbahay. Ngunit ngayon bumalik siya. Hindi bilang isang taong pinalayas, kundi bilang isang taong may hawak na katotohanan. Dahan-dahang pumasok ang kotse sa subdivision. Habang papalapit sila sa bahay, napansin agad ni Rubeline ang mga pagbabago. May mga construction workers sa harap. May scaffolding sa gilid ng bahay. Ang dating puting pader ay kalahati ng pininturahan ng bagong kulay. At sa gate, nakasabit pa rin ang malaking tarpaulin. House and lot for sale. Nanlaki ang mata ni Rubeline habang nakatitig dito. Attorney, nakita ninyo yon? Tumango si Attorney Mendoza. Walang bisa yan. Huminto ang kotse sa harap ng gate. Isa sa mga construction worker ang lumapit. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Bago pa makasagot si Rubeline, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas si Clarice. Nanlaki ang mata nito na makita si Rubeline. Anong ginagawa mo dito? Matalim nitong tanong. Bumaba si Rubeline mula sa kotse. Kasunod niya si Attorney Mendoza. Pagkakita kay Nathan, biglang napakunot ang noo ni Clarice. Akala ko pinaalis sa kayo ni Mama. Tahimik na tumayo si Rubeline sa harap ng gate. Hindi na siya nanginginig ngayon. Bumalik ako. Tumawa si Clarice. Talaga? Bago pa siya makapagsalita, may isa pang taong lumabas mula sa bahay. Si Doña Celestina. Nakasuot ito ng eleganteng damit at mukhang abala sa pakikipag-usap sa isang lalaki na mukhang kontraktor. Ngunit nang makita niya si Rubeline, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Anong ginagawa mo dito? Malamig nitong tanong. Tahimik na lumapit si Rubeline sa gate. Sa likod niya ay si Attorney Mendoza. At sino naman to? Dagdag ng matanda habang nakatingin sa abogado. Ngumiti ng bahagya si Attorney Mendoza. Ako po si Attorney Gabriel Mendoza. Bahagyang kumunot ang noon ni Doña Celestina. Abogado? Opo. Tahimik ang hangin sa paligid. Ang mga construction worker ay napatingin sa kanila. Parang may paparating na gulo. Kung wala kayong mahalagang sasabihin, sabi ni Doña Celestina, mas mabuting umalis na kayo. Ngunit bago pa makagalaw si Rubeline, biglang nagbago ang tono ng matanda. Ang mukha nito ay tila napagod. Ruby. Bahagyang lumambot ang boses nito. Nanlaki ang mata ni Rubeline. Mama. Lumapit si Doña Celestina sa gate. Ang dating matapang na postura nito ay parang nawala. Pwede ba tayong mag-usap? Napatingin si Clarice sa ina. Mama. Clarice, sandali. Tahimik si Rubeline. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang Ruby ng biyanan niya mula nang mamatay si Marco. Ano pong gusto niyang sabihin? Tanong niya. Huminga naman ng malalim si Doña Celestina. Kung tungkol ito sa nangyari nung nakaraan. Tumigil siya sandali. Nagkamali kami. Nanlaki ang mata ni Rubeline. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan niyon. Pwede ba tayo mag-usap sa loob? Sabi ng matanda. Napatingin si Rubeline kay Attorney Mendoza. Tumango ang abogado. Makinig muna tayo. Pagpasok nila sa sala ng bahay, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang malaking chandelier, ang puting sofa, ang pamilyar na amoy ng kahoy at pabango. Ngunit ngayon, may kakaiba ng tensyon sa hangin. Umupo si Doña Celestina sa sofa. Si Clarice ay nakatayo sa gilid. Halatang hindi komportable. Ruby, sabi ng matanda. Kailangan namin ng tulong mo. Napakunot ang noo ni Rubeline. Tulong? Tumango si Doña Celestina. Bago pa siya makapagsalita, sumingit si Clarice. Mama, sabihin mo na. Napabuntong hininga ang matanda. Pagkatapos ay tumingin kay Rubeline. May problema si Clarice. Napatingin si Rubeline sa hipag niya. Ano pong problema? Tahimik si Clarice.
Ang dating mayabang na ekspresyon nito ay wala na. May utang siya. Nanlaki ang mata ni Rubilin. Utang? Malaki, sabi ni Doña Celestina. Sa mga taong hindi magandang kalabanan. Nanlamig ang pakiramdam ni Rubilin. Ano pong ibig niya sabihin? Sumagot si Clarice, halos pabulong. Loan sharks. Tahimik ang buong sala. Ang salitang iyon ay parang bumigat sa hangin. Magkano? Tanong ni Rubilin. Hindi naman agad sumagot si Clarice. Clarice, sabihin mo na. Napabuntong hininga si Clarice. 3 milyon. Nanlaki ang mata ni Rubilin. 3 milyon? Tumango si Clarice. Business investment din dapat na hindi nag-work. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagsalita naman si Doña Celestina. Kaya kailangan naming ibenta ang bahay. At doon, lumabas ang katotohanan. Hindi lang pala ito tungkol sa negosyo. Hindi lamang ito tungkol sa kayabangan. Ito ay tungkol sa utang. Isang utang na gustong takasan ng pamilya ni Marco. Ngunit bago pa sila makapagsalita, dahan-dahang tumayo si Atty. Mendoza. Ako na po ang sasagot dyan. Napalingon ang lahat sa kanya. Kinuha niya ang legal folder mula sa mesa. Pagkatapos ay inilabas ang dokumento. At bago kayo magbenta ng kahit na ano, dahan-dahan niyang inilapag ang papel sa mesa. Dapat ninyong malaman ng isang bagay. Nanlaki ang mata ni Doña Celestina habang tinitingnan ang dokumento. Ano to? Kalmado namang sumagot ang abogado. Ang bahay na ito, tumigil siya sandali, ay hindi na pag-aari ng pamilya ninyo. Parang may sumabog sa sala. Ano? Sigaw ni Clarice. Tumayo si Doña Celestina. Imposible. Ngunit tinuro ni Atty. Mendoza ang dokumento. Ang bahay na ito ay nasa ilalim na ng Marco Santos Children's Foundation. Tahimik ang sala. Hindi ninyo ito pwedeng ibenta. At sa sandaling yon, tuluyan ang gumuho ang plano ng mag-ina. Tahimik ang loob ng malaking sala ng bahay sa Greenfield Subdivision. Matapos sabihin ni Atty. Gabriel Mendoza ang katotohanan. Ang chandelier sa kisame kumikislap sa liwanag ng tanghali habang ang hangin mula sa bukas na bintana ay bahagyang gumagalaw sa mga kortina. Sa mesa ay nakalatag ang legal documents, ang papel na tuluyang sumira sa plano ni Doña Celestina at Clarice. Nanlaki pa rin ang mata ni Clarice habang nakatingin sa dokumento. Hindi to pwedeng mangyari. Bulong niya. Sa kabilang sofa ay nakaupo si Doña Celestina. Ang dating matapang at maayos na postura nito ay tila nawala. Parang biglang tumanda ang mukha niya. Marco, mahina niyang bulong. Ngunit walang sumagot. Tahimik lamang na nakatayo si Rubilin sa kabilang bahagi ng sala habang hawak ang kamay ni Nathan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagdiwang. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Ang pakiramdam niya ay parang may halo-halong emosyon. Kaluwagan, lungkot at kaunting awa. Ngunit bago pa man, may magsalita. Biglang may narinig na malakas na katok sa pintuan. Napatalon si Clarice. Ano yun? Muling kumatok. Mas malakas. Napatingin ang lahat sa pintuan. Lumapit ang isa sa mga kasambahay. Ma'am, may mga lalaki po sa labas. Ano? Tanong ni Doña Celestina. Parang galit po. Napakunot ang noon ni Clarice. Lumapit siya sa bintana at nang makita niya kung sino ang nasa labas, bigla siyang namutla. Mama, ano yun? Tanong ni Doña Celestina. Nanginginig ang boses ni Clarice. Sila na. Sino? Ipinagkakautangan ko. Nanlaki ang mata ni Doña Celestina. Yung loan sharks? Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pintuan. Pumasok ang 3 lalaki. Malalaki ang katawan. Nakasuot ng dark jacket. Ang isa ay may peklat sa kilay. Ang isa ay ngumunguya ng chewing gum. Ang ikatlo ay may hawak na maliit na notebook. Tahimik ang buong sala. Ang mga construction workers sa labas ay napatingin sa loob ng bahay. Magandang hapon, sabi ng lalaking may peklat.
Ngunit ang tono nito ay hindi magalang. Diretso siyang tumingin kay Clarice. Miss Clarice Santos. Napaatras si Clarice. May ilang araw pa ako. Ngunit hindi siya pinatapos ng lalaki. 3 buwan ka nang overdue. At bawat salita ay parang bato na bumabagsak sa sahig. Tahimik si Doña Celestina. Nasaan ang pera? Tanong ng lalaki. Walang sumagot. Ang isa sa mga kasama niya ay naglakad sa sala. Pinagmasdan ng chandelier, ang sofa, ang painting sa dingding. Mukhang maganda ang bahay sabi nito habang ngumisi. Ngunit sumingit si Atty. Mendoza. Excuse me. Napalingon ng mga lalaki. Ito ay pribadong bahay. Ngumiti ang lalaki may peklat. Hindi kami nandito para sa bahay. Tumuro siya kay Clarice. Para sa kanya. Nanginginig na si Clarice ngayon. Mama, lumapit siya sa ina. Ngunit si Doña Celestina ay parang nawala ng lakas. Wala kaming pera ngayon, sabi ng matanda. Pero magbabayad kami. Tumawa ang lalaking may notebook. Lagi naming naririnig yan. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang maliit na dekorasyon. Pinaglaruan niya ito sa kamay. Kung wala kayong pera, tumigil siya sandali. May iba kaming paraan ng paniningil. Nanlaki ang mata ni Clarice. Please, wag. Ngunit sa sandaling yon, nagsalita si Rubilin. Pigilan ninyo. Napalingon ang lahat sa kanya. Tahimik siyang nakatayo sa gilid ng sala. Ang mga mata niya ay diretso sa mga lalaki. Hindi kayo pwedeng manggulo dito. Ngumiti ang lalaking may peklat. At sino ka? Siyang may karapatan sa bahay na to. Sagot ni Atty. Mendoza. Tahimik ang mga lalaki. Pagkatapos ay tumawang isa sa kanila. Bagong boss. Sandaling nag-isip ang lalaking may peklat. Pagkatapos ay sinabi. Hindi namin problema kung sinong may-ari ng bahay. Ang problema namin, tumuro siya kay Clarice, utang niya. Tahimik si Rubilin. Alam niyang hindi niya obligasyon yon. Hindi niya responsibilidad ang utang ni Clarice. Ngunit habang tinitingnan niya ang dalawang babae, napansin niya ang malaking pagbabago. Si Clarice na dati ay mayabang at napanghusga, ngayon ay nanginginig. Si Doña Celestina na dati matapang at dominante, ngayon ay mukhang walang magawa. Parang gumuho ang mundo nila. Tahimik na huminga si Rubilin. Pagkatapos ay nagsalita siya. May kondisyon ako. Napalingon ang lahat. Ano? Tanong ng lalaking may peklat. Tumingin si Rubilin kina Doña Celestina at Clarice. Pwede kayong manatili sa bahay na to. Nanlaki ang mata ni Clarice. Talaga? Ngunit hindi pa siya tapos. Bilang tagalinis. Tahimik ang sala. Parang tumigil ang hangin. Ano? Sabi ni Clarice. Ang bahay na to ay magiging foundation. May mga batang titira dito. Tumigil siya sandali. Kailangan ng mga taong maglilinis at mag-aalaga sa lugar. Ang mga salita niya ay mabigat. Hindi ito paghihigante. Ito ay desisyon. Tanggapin ninyo iyon. Tumigil siya sandali. O, umalis kayo. Tahimik si Doña Celestina. Ang pride niya, ang kayabangan niya. Ang lahat ng iyon ay parang naglaho. Mama, bulong ni Clarice. Napapikit ang matanda. Pagkatapos dahan-dahan siyang tumango. Papayag kami. Nanlaki ang mata ni Clarice. Mama! Ngunit hinawakan siya ng ina. Wala na tayong ibang pagpipilian. Tahimik ang sala. Ang dating mga reyna ng bahay, ngayon ay napilitang yumuko. At sa sandaling yon, naramdaman ni Rubilin na ang karma ay dumating na rin. Lumipas ang 1 taon, ang dating tahimik na mansyon sa Greenfield Subdivision ay hindi na katulad ng dati. Sa halip na katahimikan at mabibigat na alaala, ngayon ay puno na ito ng tawa ng mga bata. Sa hardin kung saan dati tahimik na nagkakape si Marco tuwing umaga, ngayon ay may mga batang nagtatakbuhan na sa damuhan.
Ang kanilang mga halakhak ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. May swing set sa gilid ng hardin, may maliit na basketball ring sa driveway, at sa harap ng bahay ay may bagong karatula. Marco Santos Children's Foundation. Sa loob ng bahay ay may amoy ng bagong lutong pagkain mula sa kusina, habang ang mga bata ay nakaupo sa mahabang mesa para sa tanghalian. Sa gitna ng lahat ng yon ay si Rubilin. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at maong habang tumutulong sa mga volunteer na magbigay ng pagkain sa mga bata. "Mama Ruby!" Sigaw ng isang batang babae habang tumatakbo papunta sa kanya. Ngumiti naman si Rubilin at yumuko. "Oh, Mia! Pwede ba ako maglaro ulit sa swing pagkatapos kumain?" Tumawa naman si Rubilin. "Siyempre, pero ubusin mo munang pagkain mo, ha?" Tumango ang bata at tumakbo pabalik sa mesa. Sa kabilang bahagi naman ng sala ay si Nathan. Ngayon ay 5 taong gulang na. Naglalaro kasama ang ibang mga bata. Masaya siyang nakikipagtakbuhan sa kanila. Pinagmasdan niya ni Rubilin habang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Kung nandito lang si Marco ngayon, sigurado siyang magiging masaya ito. Sa likod ng bahay ay makikita sina Doña Celestina at Clarice. Pareho silang nakasuot ng simpleng uniform ng foundation. Si Clarice ay nagwawalis ng sahig sa veranda, habang si Doña Celestina naman ay nag-aayos ng mga damit ng mga bata na nakasampay sa laundry area. Malayo na sila sa dating buhay nila. Wala nang kayabangan. Wala nang pagiging dominante. Ngunit tahimik silang nagtatrabaho. At kahit na papaano, tinanggap na nila ang bagong realidad. Habang pinagmamasdan ni Rubilin ng mga bata, may narinig siyang tunog ng sasakyan sa labas ng gate. Napalingon siya. Isang lumang sedan ang pumasok sa driveway. Huminto ito sa harap ng bahay. Lumabas ang isang lalaki. Matangkad, payat, at may pilat sa kaliwang bahagi ng mukha. Napakunot ang noo ni Rubilin. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit may kakaiba sa aura nito. Ang lakad niya mabagal, ngunit parang may bigat. Parang may sadya siyang mahalagang sabihin. Lumapit siya sa gate kung saan nakatayo si Rubilin. "Magandang hapon po," sabi ng lalaki. Ang boses nito ay mababa. "Ano po may tutulong namin?" Tanong naman ni Rubilin. Sandaling tumingin ang lalaki sa paligid. Sa mga batang naglalaro, sa sign ng foundation. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Rubilin. "Ikaw ba si Rubilin Santos?" "Opo." Huminga ng malalim ang lalaki. "May kailangan akong sabihin tungkol kay Marco." Nanlamig ang pakiramdam ni Rubilin. "Anong ibig mong sabihin?" Tahimik ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ako ang driver ng kotse nung araw ng aksidente." Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa dibdib ni Rubilin. "Ano?" Lumapit ang lalaki. Ang pilit sa mukha niya ay mas malinaw ngayon. "Ako ang nagmaneho ng truck na bumangga sa kotse ni Marco." Nanlaki ang mata ni Rubilin. "Imposible." Ngunit tumango ang lalaki. "Hindi yan aksidente." Tahimik ang hangin sa paligid. Ang mga batang naglalaro ay hindi alam ang nangyayari. Ngunit para kay Rubilin, parang biglang bumalik ang sakit ng pagkawala ni Marco. "Sinadya mo?" Nanginginig niyang tanong at napayuko ang lalaki. "Oo." "Bakit?" Sandaling tumahimik ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya ang salitang magbabago sa lahat. "May nagbayad sa akin." Nanlaki ang mata ni Rubilin. "Sino?" Huminga ng malalim ang lalaki. "Akala ko nang tama ang ginawa ko." Napalingon siya sa paligid ng bahay, sa mga batang naglalaro sa damuhan, sa foundation na tinayo ni Marco. "Hindi ko alam na ganito palang plano niya." "Tungkol saan?" Tanong ni Rubilin. "Sa foundation na to." Tahimik ang hangin. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki, "May partner sa negosyo si Marco." Nanlaki ang mata ni Rubilin. "Partner?" "Oo. Gusto niyang agawin ang proyekto ng foundation." Nanlamig ang pakiramdam ni Rubilin. "Ibig mo sabihin?" "Oo. Siya ang nag-utos sa akin na banggain ang kotse ni Marco."
Tahimik ang paligid. Ngunit bago pa makapagsalita si Rubilin, may narinig siyang tunog ng sirena. Napalingon ang lahat. 2 pulis sa sasakyan ang pumasok sa driveway. Huminto ang mga ito sa harap ng bahay. Lumabas ang mga pulis. Ang lalaking may pilat ay napayuko. "Hindi ako tumakas," sabi niya. "Sumuko ako." Lumapit ang isang pulis kay Rubilin. "Mrs. Santos?" "Opo. Kami po ang hiniling ni Marco na kontakin kung sakaling lumabas ang taong to." Nanlaki ang mata ni Rubilin. "Ano?" Tumango ang pulis. Matagal na po niyang pinaplanong operasyon laban sa partner niyang iyon. Sa sandaling yon, naaalala ni Rubilin ang sulat ni Marco. "May mga bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Ibig sabihin, alam ni Marco ang panganib. At matagal niya nang pinaplano kung paanong ilalabas ang katotohanan." Habang dinadala ng mga pulis ang lalaking may pilat sa sasakyan, napatingin si Rubilin sa langit. Ang araw ay maliwanag. Ang hangin ay banayan. Sa likod niya ay mga batang patuloy na naglalaro sa hardin. At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya, tuluyan nang nawala ang anino ng trahedya. Hindi na mababago ang nangyari kay Marco. Ngunit ang pangarap nito ay patuloy na mabubuhay sa bawat batang natutulungan ng foundation, sa bawat tawa na pumupuno sa dating tahimik na bahay. At sa puso ni Rubilin, alam niyang kahit wala na si Marco, natupad pa rin ang pangarap nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!